Bayan sa punto pong ito, makakausap naman natin si Philippine Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Magandang gabi po, Captain. Si Clazel Pardilla po ito kasama si Patrick Desus ng PTV. Yes, good evening po, Ma'am Clazel and Sir Patrick at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Captain, sa pinakahuling tala po ng inyong ahensya, gaano pa po karami ang na-stranded na pasahero sa mga pantalan sa Eastern Visayas, sa Bicol, pati na rin po sa Southern Tagalog? Yes, ngayon po, Ma'am Clazel, meron pa po tayong 21 ports na monitor and as of 4 p.m. po ngayong araw ay 10,330 passengers pa rin po ang stranded sa iba't ibang pantalan at ang medyo mataas pong bilang ay nasa Matnog Port po. Ma'am, kamusta po ang search and rescue operations? Pati na rin po yung humanitarian assistance sa mga lugar nga po na napinsala o sinalantaan ng Bagyong Ada, partikular po dito sa Catanduanes at probinsya ng Albay. As we speak po, Sir Patrick, ang Philippine Coast Guard po ay nakapag-rescue o nakapag-evacuate ng a total of 16,139, particularly po sa area ng Albay at saka Catanduanes. And yun ang pagdating naman po sa search and rescue operations, as we speak po, meron po tayong naitala na 3 maritime incidents, particularly sa area po yan ng Southern Leyte at sa area po ng Surigao. So 31 individuals po lahat ang nai-rescue po, although meron po tayong nai-report na isang casualty sa area po ng Surigao City. Ma'am, dahil po sa epekto ng Bagyong Ada, mayroon po ba tayong mga na-monitor na mga untoward incidents sa ating mga karagatan? Yun pong nabanggit ko kanina, Ma'am Clazel, no, we were able to receive a report na 3 maritime incidents po, particularly sa area po ng Southern Leyte at sa area po ng Surigao City. So a total of 31 individuals unrescued, although meron po tayong isang reported na casualty sa area naman po yan ng Surigao. Ma'am, meron na po ba mga biyahe na pinapayagan na at ano-ano po yung mga biyaheng ipinagbabawal pa rin ang paglalayag dahil po sa banta ng Bagyong Ada? Una-una po, Sir Patrick, ang polisiya o regulasyon ng Philippine Coast Guard sa pagka-cancel or pagsususpend ng mga sea travel po natin kung ang area o ang barkong panggagalingan, dadaanan at pupuntaan ay may nakataas pa rin pong signal, definitely, Sir Patrick, cancel po lahat ang sea travel po natin. So ang minomonitor po natin ngayon, isang area po ng Albay at Catanduanes na meron pa rin pong nakataas na signal. At nabanggit po kanina, meron din po tayo sa may Northern Samar at parte po ng STL o Southern Tagalog. Although wala po nakataas na signal, pero kung ang barko po na napupuntahan ay meron pa rin pong nakataas na signal, definitely canceled pa rin po ang trips na yon. Opo, Captain, ano naman po yung tulong na ibinigay sa mga na-stranded at kamusta naman po ngayon yung lagay ng 31 individual na inyong na-rescue? Pagdating naman po sa stranded passengers po natin, Ma'am Clazel, we are in close coordination with the LGU, the PPA, and then the shipping company po. So we provided po yung mga essentials na mga na-stranded na pasahero. And pagdating naman po sa ating mga maritime incidents, nabanggit niyo po kanina, lahat po ng 31 ay na-turn over na rin po natin sa kanilang mga immediate families. Yes, ma'am. Mensahe nyo lang po sa mga pasahero nga po natin at doon po sa mga mangingisda po, baka po may ilan sa kanila nais na nga pumalaot pero ipinagbabawal pa rin dahil sa bagyo. Yes, una-una po, Sir Patrick, sa atin po mga kababayan na meron po intensyon na umalis or umuwi sa kanilang mga probinsya, una i-check po muna yung mga weather advisories or update po ng Pag-asa. No? Kung meron pong nakataas pa rin pong signal, definitely cancel po talaga ang mga travels po natin dyan. And then, ang pangalawa po sa mga mangingisda po natin, although kung halimbawa sa area na panggagalingan ay wala po nakataas na mga weather advisories po, i-check rin po yung mga sea conditions kasi may mga possibility po minsan, Sir Patrick, na within the area is okay naman po yung ating karagatan pero paglabas ay medyo maalon na po. So please take extra consideration po at palagi po magdala ng mga life-saving equipments katulad po ng mga life jackets, mga flashlights, and let's make sure lang po na palagi po talagang fully charged
yung ating mga cellphones at palagi po nilang kunin yung number ng Philippine Coast Guard para in case na magkaroon man po ng aberya habang sila po ay nasa gitna ng karagatan, ay madali po makapag-respond at makapagbigay po ng assistance. Alright, maraming salamat po Captain Noy Micayabyab, ang tagapagsalita ng PCG.